Malaki ang ginagampanang role ng nanay sa buhay ng kanyang anak. Ang nanay ang siyang humuhubog sa magiging ugali at pipiliing mga tao na pakikisamahan ang kanyang anak sa paglaki nito. Ikaw, kabarangay, bilang isang anak, gaano kahalaga na maayos ang pakikitungo sa iyo ng iyong ina? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rose. Sa kasalukuyan ay edad 45 na ako. Hanggang ngayon ay wala akong asawa at walang naging anak. Ang dahilan, ang aking nakaraan. Hayaan niyo akong ibalik ko kayo sa aking pagkabata para maunawaan ninyo ang dahilan kung bakit natakot na akong bumuo ng sarili kong pamilya. 15 anyos ang nanay ko noong ipinagbuntis niya ako. Maagang nabuntis si nanay dahil nagre-rebelde ito sa kanyang nanay noon, na siyang lola ko naman. Mahigpit kasi si lola kay nanay. Bukod pa roon ay masyado itong relihiyosa at madalas ay wala na sa lugar. Sa pagre-rebelde ni nanay, nabuo ako. Gusto sana raw ni nanay na ipalaglag ako pero pinigilan siya ni lola dahil kasalanan daw yon sa Diyos. Ayaw ni nanay na magkaroon ng anak. Sino bang gusto sa edad na 15, hindi ba? Di ba dapat sa ganong edad ay wala kang ibang inaatupag kundi ang pag-aaral at paglalaro? Nang may panganak ako ni nanay, agad niya akong iniwan kay lola. Ang sinabi niya kay lola ay mangangatulong daw sa isang malayong kamag-anak si nanay. Pumayag si lola para siyempre may ipangbili na mga kailangan ko. Pero ginawa lang palang dahilan yun ni nanay para makatakas sa poder ni lola. At mula noon ay si lola nang nagpalaki sa akin. Tulad ng naranasan ni nanay kay lola. Napagmalupitan din ako ni lola. Doon ko naintindihan kung bakit nagrebelde si nanay. Malupit, strikto at wala sa lugar ang pagiging relihiyosa ni lola. Pero kahit ganito si lola ay hindi ako nagre-rebelde dahil takot ako sa kanya, Papa Dudut. Lola? Ikaw ba talaga hindi na matututong maghugas ng pinagkainan? Tingnan mo nga, nagmamantika pa tong mga pinggan na hinugasan mo. Itong mga tinidoro, may mga kanin pang nanigas. Ay, ano ba naman to? Ang baboy mong bata ka. Uulitin ko na lang po, Lola. Pasensya na po Minamadali ko po kasi yung paghuhugas kanina eh. Kasi tinawag niyo na ako para sumali sa novena. Aba, at kasalanan pa ng Diyos na hindi maayos ang paghuhugas mo ng pinggan. Hindi naman po ganun, Lola. Inilapit kita sa Diyos dahil alam kong lalaki kang makasalanan. Tingnan mo nga, 15 anyos ka pa lang. Pero kung makasagot ka na sa akin, ako, talo mo pa ang demonyong may matigas na sungay. Pasensya na po, Lola. Nako, puro na lang pasensya. Lagi na ako nagpapasensya sa yung bata ka, ha? Alam ng Diyos kung paano ako naging mabuti sa'yo. Pero ikaw tong ayaw tumuwid ang asal. Uulitin ko na lang po ang mga hinugasan ko kanina. Sus! Imbis na makatipid sa tubig at bareta, dahil sa katangahan mo, mapapagastos na naman ako. Alam mo ba kung magkano ang presyo ng bareta ngayon sa bayan, ha? Alam mo kasi, pinupulot ang pera. Sorry po, Lola. Mabuti sana kung nagpapadala pa ng pera ang magaling mong nanay. Pero hindi! Patapos kang iluwal, ako na ang gumagastos para sa lahat. Siya tong nagpapakasarap, pero ako tong nagpapakahirap. Ibawas niyo na lang po sa baon ko yung ipangbibili niyo ng bareta. Abay talaga! Ano ka? Sineswerte na buo pa rin ang ibibigay kong baon mo matapos tong katangahan mo. Wala akong pakialam kung maglakad ka araw-araw sa eskwela. At matuto ka na rin humingi ng pagkain sa kaklase mo.
Kasi hindi ka na rin pwedeng magbaon ng tirang ulam dito. Naiintindihan mo? Opo, kahit kanin na lang po ang babaunin ko. Didiskarte na lang po ako ng Kahit ulam. kanin, hindi ka pwede magbaon para matuto kang bata ka. Opo, Lola. Opo. At mamaya, pagkatapos mong maghugas, kunin mo ang bilao ng munggo at dalhin mo sa altar. Lola, huwag niyo pong sabihin... Luluhod ka ulit sa munggo ng 4 na oras. Dumipa ka at humingi ng kapatawaran sa Panginoon sa ginawa mo mga mali. Lola, hindi pa kasi magaling ang sugat ko sa tuhod nung pinaluhod niyo ako nung Ay wala akong pakialam. Nagkamali ka. Lumuhod ka ulit sa munggo. Kahit pumasok pa ang mga butil ng munggo sa tuhod mo, hindi ka pa rin tatayo hanggat hindi natatapos ang 4 na oras. Naiintindihan mo? Lola... Parang lumalabang ka pa, no? O sige, dagdagan mo ng 1 oras ang pagluhod mo sa munggo. Dagdagan mo rin ang asin ng munggo para lalong mas magsugat-sugat yung tuhod mo. Habang nakaluhod sa munggo noon, ay hindi ko maiwasang sambitin sa Diyos ang galit ko. Galit hindi lang kay Lola, kundi pati na rin kay Nanay. Hindi ko naman sana mararanasan ang paghihirap ni Lola na ibinibigay sa akin kung hindi ako iniwanan ni Nanay sa kanya. Pati nga sa Diyos ay nagalit na rin po ako. Bakit niya hinayaan na mapunta ako sa ganong sitwasyon? Napakabata ko pa para maranasan ang ganong klase ng hirap. Akala ko ba mahal niya ako? Mahal niya ang lahat ng nilalang niya sa mundo. Pero anong nangyari sa akin? Sa paglipas pa ng mga araw ay nagpatuloy ang pagiging malupit ni Lola sa akin. Napadalas na rin po ang pananakit niya. Kapag mainit ang ulo niya ay binubugbog niya ako kahit na wala akong ginagawa basta ako ang una niyang makita. Ako kaagad ang pagdidiskitahan niya. Lamog na noon ang katawan ko pero wala akong ibang magawa kundi ang tanggapin lahat ng mga yon. Nang minsang hindi ko na makayanan pa ang ginagawa ni Lola sa akin ay hinalughog ko ang kwarto niya para hanapin kung meron siyang nilistahan ng address ni Nanay. Hindi naman ako nabigo, Papa Dudut. Nakita ko ang address book niya kung saan ay nakalista roon ang address ni Nanay. Nagmadali akong magsulat kay Nanay para magsumbong sa ginagawa ni Lola sa akin. Nagmakaawa na rin ako na sunduin na niya ako at itinago ko pansamantala ang sulat na yon at bala kong ipadala sa susunod na Sabado kapag meron na akong sapat na pera at kapag walang pasok. Pero sa kamalasan, Biyernes pa lamang ay naharang na yon ni Lola, Papa Dudut. Ano tong sulat na nakita ko sa kwarto mo, ha? Lola, Teka, babasahin ko, ha? Dear Nanay, sunduin niyo na po ako. Ayoko na kay Lola dahil lagi niya akong sinasaktan. Sinasaktan? Hindi niya rin ako pinapakain pag galit siya. Ano to, Rose, ha? Ano to? Matapos kitang kupkupin at buhayin, ganito ang igaganti mo sa akin, ha? sorry po, Lola. At ikaw pa talaga tong may ganang magsumbong na akala mo kinakawawa ka? Ay, ikaw din naman ang may kasalanan kung bakit kita sinasaktan. Kung hindi ka tanga at ginagamit mo sana yung kokote mo, edi hindi ka makakatikim ng pananakit sa akin. Hindi ko na po kasi kaya, Lola. At ako ba, ha? Natanong mo ba kahit minsan kung kaya ko pang buhayin ka? 65 years old na ako, pero nagtatrabaho pa rin ako para mabuhay ka. Para makapag-aral ka. Pati ang libangan kong sugal, nagawa mo pang isumbong sa nanay mo. Kasi po... Kasi ano? Ha? Kasi pakialamera ka. Saan ba napupunta ang pera na napapanalunan ko sa sugal? Pinambili naman natin ang pagkain yon, di ba? Pinambaon mo sa eskwela. Opo. Tapos ngayong nahuli kita, tsaka ka parang sinapi ang tuta, ha? Ha? Kala mo hindi makalaban?
Akala mo, kawawa. Pasalamat na lang ako at pumasok ako sa kwarto mo. Kung hindi pa ako kinutuban na may ginagawa kang mali, hindi ko pa malalaman na gusto mo iparating sa magaling mong nanay ang pagdidisiplina ko sa'yo. Hindi na po mauulit. Nadala lang po ako ng galit. Galit? Aba, ikaw pa tong may ganang magalit sa akin. Wala kang karapatang magalit, Rose. Tatandaan mo na utang na loob ang buhay mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, pinalaglag ka na niya noon. Tapos magsusumbong ka sa kanya. Wala nga siyang pakialam sa'yo. Mahal ako ni nanay. Mahal? Kung mahal ka niya, hindi ka niya tatakasan, tonta! Kung mahal ka ng nanay mo, di sana nandito siya. Asan ba siya? Andon, sa malayo. Nagpapakasarap sa buhay niya habang ako tong nagpapakahirap na alagaan ka. Kapag nalaman niyang hinahanap ko siya, babalikan niya ako rito. Kukunin niya ako. Pag nalaman niyang sinasaktan niyo ako, babawiin na niya ako. Matatauhan na siya. Bobo ka talagang bata ka, no? Ilusyonada! Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ilusyon mong gusto ka pa rin kunin ng nanay mo. Sinasabi niyo lang yan. Hindi totoo yan. Mahal ako ni nanay. Walang nanay ang hindi magmamahal sa anak. Sinungaling kayo. Ano naman ang mapapala ko sa pagsisinungaling ko? Alam mo, mabuti pa. O sige, lalakipan ko pa ito ng sulat ko para kampihan ka. Ako na ang magsasabi sa magaling mong nanay na sinasaktan nga kita. Ayos ba yon? Ha? Para kunin ka na niya. Total, masyado kang pabigat sa akin eh. Dahil sa'yo nagkakasala ako. Kaya mabuti pa, magsama na kayo ng nanay mo. Wala kang utang na loob. Ha? Parehas kayo ng nanay mo, mga kampo ng Diablo! Sinasabunutan, tinatadyakan, sinasampal at pinadugo pa ang ilong ko ni Lola. Paulit-ulit hanggang sa mamanhid ang katawan ko at tuluyan akong nahimatay sa sahig. Akala ko ay mag-aalala si Lola noon pero hinayaan niya lamang ako sa sahig hanggang sa magkamalay ako. At nang magising na ako ay inutusan niya akong magluto na at maglinis ng bahay. Para bang walang nangyari. Sinabi rin niya na pinadala na niya ang sulat namin kay nanay. Ipinakita na rin niya sa akin ang perang hawak niya na pamasahe ko na raw kapag dumating si nanay para kunin ako. Sa totoo lang ay inaabangan ko na ang araw na yon. Wala nang kaso kung nabugbog ako ni Lola noon. Parang nawala na nga ang sakit dahil naisip ko na yun naman na ang huling beses na sasaktan ako ni Lola. Makalipas ang 2 linggo ay dumating na si nanay at kabado ako noon pero masaya. Yun ang unang beses na nakita ko siya. Nakasimangot siya noon at hindi pa nga niya ako pinansin dahil una niyang hinarap ang lola ko. Nakita ko kung paano silang mag-away dahil sa akin. Ilang beses na pinipilit ni Lola na kunin na ako. Ang daming dahilan naman ni nanay para hindi niya ako kunin. Nasasaktan po ako habang pinakikinggan kung paano nila ako pinagpapasapasahan. Walang may gustong kumuha sa akin, nakakadurog ng puso. At nang matapos ang kanilang usapan ay sabay silang pumunta sa akin para sabihin kung ano ang naging desisyon nilang dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa dulo, Papa Dudut, ay napagdesisyonan nilang dalawa na kunin ako ni nanay. Nakahinga ako ng maluwag kahit pansin ko noon na ang saba ng loob ni nanay. Mukhang napilitan lang siya. Nagtalo pa nga sila hanggang sa huli. Umaasa si nanay na malalabanan pa niya si Lola. Pero sabi ni Lola ay sapat na ang panahon na ibinigay niya para alagaan ako. Walang nagawa si nanay at napangiti na lamang ako. Sa wakas ay tapos na ang impyerno sa buhay ko. Inutusan ako ni nanay na iligpit na ang mga dadalhin kong damit. Magkasama sina nanay at lola sa sala.
Sinusubukan nilang magkaayos na dalawa bago kami umalis. Panayang sipol ko habang inilalagay sa sako ang mga damit ko. Wala na akong pakialam kung sa sako ko pa ilagay ang damit ko. Basta makaalis lamang ako sa poder ni Lola. Kahit bit-bitin ko pa yon gamit lang ang maliit na braso ko ay titiisin ko. Pinaiwan ni Lola ang mga damit na sa tingin niya ay pwede pa niyang ibenta. Ang mga natira lang sa akin noon ay yung mga butas-butas at kupas na. Wala pa rin akong pakialam noon. Kahit wala na akong maisuot na maayos, Papa Dudut, makalabas lang ako ng pintuan ng bahay ni Lola ay ayos na talaga. Nang matapos ang pag-iimpake ko ay nilapitan ko na sina Nanay at Lola, Papa Dudut. Sigurado ka bang iniwan mo na lahat ng mga magagandang damit mo? Opo, Lola. Iniwan ko na po sa kwarto. Nakalagay na po sa karton. Nako, wala akong tiwala na iniwan mo lahat. Patingin ang laman ng bag mo para makita ko. Sige po, Lola. Sinungaling ka naman palang talaga. Hanggang sa huli ilalamangan mo pa akong bata ka, ha? Bakit andito pa ang maong na pantalon na to? Bakit hindi mo isinali sa iiwan mo, ha? Alam mo bang pwede ko pa itong mabenta sa mga apo ng kasamahan ko sa simbahan? Nag-iwan lang po ako ng isang maong na pantalon, Lola. Para may pangpasyal kami ni Nanay. Tsaka 2 labahan na lang at kukupas na rin po yan. Pampasyal ninyo ng nanay mo. Umaasa ka ba na ipapasyal ka ng nanay mo eh? Wala ngang pakialam yan sa'yo. Ano ba yan, Nay? Pati ako dinadamay sa pagsisinungaling ng apo nyo. Rose, iwan mo na nga yung maong na pantalon at baka mangisay pa tong lola mo kapag hindi pinagkakitaan ng damit mo. Hoy, mahiya ka naman sa akin. Ako ang gumastos sa inabando na mong anak at ngayon babawiin ko ng pinundar ko sa kanya. Ako pa itong nagmumukhang masama. Sa bagay, kailan ka ba naging masama? Lagi ka namang tama, Nay. Wala kang kasalanan palagi, di ba? Mabuti at alam mo. Hoy, Rose, ipasok mo na nga ulit sa bag yung mga damit mo para makaalis na tayo. Dalian mo, huwag kang kukupad-kupad dyan. Opo, Nay. Sa'yo naman nagmana ang kakuparan niyang batang yan eh. Ngayon, tiisin mong pakisamahan yung anak mong nakamana ng lahat ng pangit mong ugali. Tama na, Nay. Pwede ba? Magpaawat ka naman. Aalis na nga kami, oh. Ayokong tumigil sa kasasalita eh. Bakit ba? May karapatan akong magbunga nga dahil sa konsumisyon na binigay niyo sa aking mag-ina. Eh di sorry! Sorry! Sorry na! Ako na tong mali sa lahat. Okay na po ba? Hindi pa sapat yung sorry mo sa lahat ng napala ko dahil dyan sa katigasan ng ulo niya. Nay, Lola, tama na po. Huwag na kayong mag-away. Isa ka pa, Rose! Sabat ka ng sabat dyan. Bakit? Kinakausap ka ba? Usapan ng matatanda eh, sumasali ka. Talagang wala ka natutunang tama. Paano may matututunang tama yang si Rose? Eh wala namang tama sa mga pinagsasabi nyo. Walang utang na loob. Bastos ka! Kailan ba kaya mo, ha? Ang batukan ako? Gusto niyo sampal-sampalin niyo pa ako? Eh sige! Ano, Nay? Eto, oh! Sampalin niyo na ako! Sampalin niyo! Dali! Para makabawi ka na sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Dali na, Nay! Ang lapit na ng pisngi ko, oh! Kamay mo na lang ang kulang, oh! Sampal na! Tama na po, Nay, Lola. Huwag na po kayong magsakitan. Umalis na po tayo, Nay, please. Wala ka naman pala, Nay. Kala ko naman matapang ka. Hindi mo naman pala kaya kapag hinamon ka. Pasalamat ka at ayoko na madungisan ng huling beses na makikita kong pagmumukha niyong dalawa. Alis! Layas! Wag na kayo magpapakita sa akin kahit kailan! Talaga! Kahit nakasilid ka rin sa kabaong mo, hinding-hindi niyo na makikita ang pagmumukha ko! Hinila na ako ni Nanay para makaalis na ng bahay ni Lola. Hindi niya ako tinulungan sa bit-bit kong sako. Sumakay kami ng jeep papunta ng terminal at hindi niya ako kinakausap. Hindi niya ako tinitignan. Pero panay ang titig ko sa kanya at doon ay napansin ko ang lungkot at pagkalito sa mukha niya. Papadudot alam kong hindi maganda ang naging ending ng pagkikita nila ni Lola.
Umaasa pa naman ako noon na bago kami umalis ni nanay ay magkakaayos pa sila pero nagkamali ako. Hanggang sa dulo ay nagpuksaan silang dalawa. Sobrang lalim talaga ng galit nila sa isa't isa. At hindi ko maiwasang maisip na dahil sa pagkabuo ko sa mundong ito kaya nagkalamat ang relasyon nilang mag-ina. Nang makasakay na kami ng bus papunta sa bahay ni nanay ay doon pa lamang niya ako kinausap. Nilatagan niya ako ng mga dapat kong sundin sa bahay niya. Doon din niya inamin sa akin na meron na siyang asawa. Tony ang pangalan at halos 5 taon lang ang bata nito kay Lola. Wala silang anak na dalawa pero meron silang aso na parang tinuturing na nilang anak. At bilin ni nanay sa akin ay hindi pwedeng malaman ni Tito Tony na anak niya ako sa pagkadalaga. Kailangan daw naming magsinungaling at sabihing pamangkin niya ako at mangangatulong ako sa kanila. Wala akong nagawa noon kundi ang pumayag dahil kung ayaw ko raw ay iiwan na lamang niya ako sa bus at bahala na raw ako sa buhay ko. Tony, baby ko! Andito na kami ng pamangkin kong si Rose. Mabuti naman at nakauwi ka na, baby. Yung kaso natin, ayaw na naman kumain. Hala, pinagluto mo ba ng manok? Oo, inilaga ako na, pinirito ko pa. Pero mukhang naumay na sa manok eh. Bumili ako ng barbecue, ayaw din. Hey, Ano kaya nangyari dyan? May bukas pa kaya na veterinaryo ngayong gabi? naku, wala na. Nagtingin na rin ako. Di naman siya matamlay eh. Pero sabi ng katrabaho ko, palipasin lang daw ang gabing to eh. Baka busog pa raw kasi o kaya, yun nga, naumay na sa karne. Bantayan na lang daw magdamag para masabihan bukas yung veterinaryo pag ipapacheck up na. Sakto at nandito na si Rose na pwedeng magbantay magdamag. Ay, masipag tong pamangkin ko. Laging binibida ng pinsan ko na ito ang pinakamasipag sa lahat ng mga anak niya. Kaya siya ang sinangla sa akin. Sinangla? Malaki kasi yung pagkakautang ng nanay nitong si Rose sa akin. At ang kabayaran na lang, magtrabaho raw ang batang to para sa akin. Di ba, Rose? Di ba? Opo, tama po si tita. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Kahit na wala ka namang sahod hindi ka naman namin gugutumin dito. Ay, huwag mong sabihin yan, Tony. Baka mamaya maging masiba to sa pagkain. Mapagastos pa tayo imbes na makabawi sa utang ng nanay niya sa akin. Hoy, Rose, sakto lang ang kainin mo, ha? 2 beses ka lang kakain sa isang araw, sa tanghali at gabi lang. Tipirin mo rin ang pagkain ng kanin at may kamahalan ng bigas dito sa Maynila. Opo, tita. Malaki pa lang pagkakaawig yung dalawa. Hindi ko kayo kilala mapagkakamalan ko kayo mag-ina. Tumigil ka nga, Tony. Ang layo naman ang mukha niya sa mukha ko, no? Tsaka tignan mo naman ang kutis namin. Tisayin ako. Ito namang si Rose parang sunog na barbecue. Wala naman sa kulay yan. Napansin ko lang sa hugis ng mga mata at mukha nyo. Halos parehas Wala namang masama lalo't magkadugo naman kayong dalawa. Siya. Huwag na lang natin pagtalunan at baka tuyuin ka na naman at awayin mo pa ako. Mabuti naman. Ay, baby ko, pwede bang tignan mo muna yung aso natin habang inaasikaso ko tong si Rose? Bibilinan ko na rin siya ng mga dapat gawin dito sa bahay para alam na niya kung paano gagalaw mamaya. Sige. Mabuti pa nga. Mag-iinit na rin ako ng ulam natin para may makain na tayo. Ay, konti lang ang initin mong ulam, ha? Hindi nakakain tong si Rose. Nakarami na siya ng mani at nilagang saging sa bus kanina. Sigurado ka ba? Marami pa naman yung ulam. Pwede pa siyang makisalo sa atin. Sayang naman kung hindi natin mauubos agad baka mapanis na yun. Di kapag nangangasim na, ipakain na natin kay Rose. Ikaw talaga, bebe ko. Puro ka biro Sige na. Maiwan ko na kayong dalawa dyan ha. Asikasuhin ko lang yung aso natin. Hoy, muntikan mo na akong tawagin nanay sa harapan ni Tony, ha?
Di ba ilang beses na kitang binilinan sa bus na isaksak mo dyan sa utak mo na tita ang itatawag mo sa akin? Kapag nabuko tayo ni Tony, palalayasin talaga kita. Sorry po, Nay. Oo, yan na naman! Nanay na naman! Bobo ko talaga. Tama ang lola mo mahinang kukote mo. Kaya galit na galit sa'yo yung lola mo dahil dyan sa katanghan mo. Ayusin mo, Rose, ha? Kung lola mo na pagtiisan ka pa kahit papano, pues magkaiba kami. Handa kitang palayasin sa isang beses na magkamali ka. Naintindihan mo? Opo, tita. Dinuro-duro pa niya ang noo ko para raw maalog ang utak ko at rumihistro sa kokote ko na hindi kami mag-ina, na magtiyahin kami. Nasaktan po ako pero ano ang magagawa ko? Andun na ako at pumayag na rin naman ako. Unay naging trabaho ko ay ang bantayan magdamag ang aso nilang may lahi. Habang kumakain silang mag-asawa, ako naman ang parang gwardyang nakabantay sa kanilang aso. Aso na kung ituring nila ay mas tao pa kesa sa akin. Maliban na makaramdam ng selos dahil mas anak pa ang turing sa asong yon kesa sa akin. Hindi rin ako hinahayaan ni nanay na makatulog. Kailangang nakabantay ako magdamag sa aso. Baka raw kasi may mangyari kahit sa ilang segundo lamang na pumikit o malingat ako. Nakakainggit kung paanong pakitaan ng pagmamahal ni nanay ang aso niya. Pero ako, kailan ba? Sa pagdaan ng mga araw ay pinaramdam ni nanay sa akin na isa lamang akong katulong. Hindi niya ako pinag-aral at hindi inaabutan ng pera. Ang sabi niya sa akin kung meron mang kailangan tulad ng napkin at iba pang mga gamit na pang babae ay sabihan ko na lamang siya para siya na ang bumili. Iba rin ang pagkain ko sa pagkain nilang mag-asawa. Madalas ay sardinas ang pinapakain sa akin, lalo kapag karne ang ulam nila. Depensa ni nanay ay kailangan nilang magtipid dahil mahirap ang buhay sa Maynila. Nilalagyan na lamang ni nanay ng kaunting cabbage at saka tinutubigan ng marami ang sardinas para kasya sa buong araw na ulam ko. Samantalang habang ang aso nila ay halos maumay na sa pritong manok at barbecue. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinangarap ko noon na makasama si Nanay Papa Dudut. Ang makilala siya at maranasan ang pakiramdam na may nag-aalaga at nagmamahal sa iyo. Matagal kong pinagdasal na iligtas na ako ni nanay mula sa pagmamalupit ni Lola. At nang mangyari po yun, akala ko ay simulan na ng kasiyahan at pag-ahon ko. Pero nagkamali ako. Mula noong nasa poder na ako ni nanay ay wala akong ibang naranasan kundi ang paghihirap. Kung ikukumpara, mas pinahirapan ako ni nanay kesa kay Lola. Sa mga salita pa lamang niya na halos hindi na makain pa ng aso, durog na ako. Doon ako madalas napapatanong kung meron ba talagang ganong klaseng ina na papakitaan ka ng masama at hindi ka ituturing na tao. Nagdadalawang isip ako kung kakausapin ko si nanay na ibalik na lamang ako kay Lola o manatili pa rin ako sa poder niya dahil baka naninibago lamang kaming pareho sa ugali ng isa't isa. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Papa Dudut. Habang hindi pa maayos ang desisyon ko ay nagpatuloy lamang ako sa pagsunod sa mga utos ni nanay sa akin. Sinubukan kong maging perpekto sa bawat galaw ko at sa bawat gawaing bahay. Pero tao lang pala ako. Nagkakamali at hindi palaging pulido ang gawa ko. Naintindihan ko yon pero iba kay nanay. Walang puwang ang pagkakamali sa batas niya. Oras na nagkamali kay paniguradong may parusa at manghang na mga salitang nakaabang. Gaya nalaman nung minsan nila akong pinagbintangan na nagnakaw ng malaking halaga ng pera.
Ano nga ulit yung inutos sa akin ni nanay? Maglampaso, tsaka ano nga ulit yun? Siguradong siya nga ang kumuha ng sahod ko. Teka, usapin natin. Rose! Rose! Ano po yun, Tito? Ilabas mo na ang pera ko! Nasasaktan po ako, Tito! Nasasaktan ka talaga kapag hindi mo pa nilabas ang pera ko! Ano pong perang sinasabi niyo? Ka na magmangmangan dyan! Alam namin na kinuha mo ang sahod ko sa kwarto namin! Hoy, Rose! Ilabas mo na! Baka mas lalo ka pa masaktan eh! Dalian mo na! Tita, wala po akong alam tungkol dyan, promise. Wala po talaga. Hindi naman po ako pumapasok sa kwarto niyo eh. Di ba nga bawal akong pumunta ron? Mali ba namin kung pumapasok ka ron kapag wala kami? Ilabas mo na ang pera ko, Rose! Huwag mo na akong gagalitin! Kailangan ko yung pambayad ng renta natin! Tito, wala po talaga akong kinukuha. Mamatay man. Papatayin ka talaga namin kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo! Nagsasabi naman po ako ng totoo eh. Maniwala po kayo. Hindi ko po galing magnakaw. Anong hindi? Sabi nga ng tita mo na nagnakaw ka noon sa palengke ng mga chichiri at barya ng mga tindera! Wala pong ganun, tita. Hindi ka lang pala magnanakaw, sinungaling ka pa ha? Hindi ka talaga aamin, ha? Talagang ginagalit mo kami? Teka lang, ha? Tuturuan ka namin ng leksyon. Tony! Hilahin mo nga yun sa kusina! Dali! Isang ulo ha? Aray! Tama na po! Nasasaktan po ako! Wala po talaga akong kinukuhang pera niya! Nung bata ako, dinuturugan at pinapahiran ako ng nanay ko ng siling labuyo sa mata kapag nagsisinungaling ako. At mula noon, natuto na ako magsabi ng totoo. Natakot na akong magsinungaling. Kaya subukan natin sa'yo ngayon, Rose. Subukan natin! Huwag po, tita! Parang awa niyo na! Wala po talaga akong kinuhang pera! Tita, maniwala po kayo! Tito, hindi ko po yun gagawin! Malakot lang naman yung siling yan, di ba? Hindi mo naman tototohaning ipapahid yan sa matang ni Rose. Bakit hindi ito tutuhanin? Paano matututo kung hahayaan nating makatakas yan sa kasalanan niya? Pero baka naman, kung mapanong mata niya kung papahiran ng sili. Bakit ba parang nanlalambot ka na dyan? Ninakawan ka na nga ng demonyitang batang yan eh. Kailangan niya paparusahan. Dilit mo yung mata mo! Dali! Huwag po, tita, please! Wala po akong dinadakaw! Tumahimik ka! Nakakalunti ka! Etong sa'yo! Ayan! Busit mo ang hawak kong siling labuyo sa mata mo! Ayan! Ano? Magnanakaw ka pa? Ha? Sagot! Magnanakaw ka pa? Buisit kang bata ka! Yan! Wala akong ninakaw na pera, Papa Dudut. Kahit piso ay wala akong ginalaw na sobre sa tukador. Alam ng Diyos yon, pero bakit hinahayaan niyang pahirapan ako ng nanay ko at pahiran ako ng siling labuyo sa mata? Napakahapdi, napakasakit. Nang matapos si nanay sa pagpahid ng sili sa mata ko ay saka ako binitawan ni Tito Tony at hinayaan akong humiga sa sahig habang nagkukuskus ng mata. Rinig ko ang tawa ni nanay at ramdam ko ang konsensya sa mga tingin ni Tito Tony. Inaya ni nanay na halugugin ang kwarto ko para hanapin ang pera ni Tito Tony. Wala silang nakita roon at paliwanag ni nanay ay mukha raw inubos ko na yon. At itinapon pa ang sobrang pinaglagyan ng pera para walang ebidensya. Naniwala si Tito Tony at inayaan nila ako sa sahig ng kusina. Nanlalabo ang kaliwang mata ko dala ng pagkakakuskus ng siling labuyo. Hindi naging sapat ang pagbabad ko sa malamig na tubig para mawala ang hapdi. Namumula ng lalabo at mahapdi yon. Ilang araw na ganoon ang kalagayan ng mga mata ko at lagi akong nahihilo pero pinipilit kong kayanin na kumilos dahil kailangang patuloy ang pagtatrabaho ko. Parang wala lang kay nanay ang mga nangyari. Panay pa rin ang utos niya at hindi niya alintana ang pamamaga ng mata ko. Kung paanong parang malagatas na ang itsura
ng kaliwang mata ko. Panay ang dampi ko ng yelo sa mata ko sa pag-asang mawawala ang sakit at mawawala ang pamamaga at pagkukulay gatas nito. Isang araw habang nasa kusina ako, nagpapahid ng yelo sa mata ay nilapitan ako ni Nanay Papadudut. Ano? Di pa rin ba natatanggal yung pamamaga ng mata mo? Hindi pa po. O bukas, pupunta ako sa bayan. Bibilhan kita ng pangpatak sa mata mo. Yung para sa sore eyes. Baka pwede na yon. Sana umepekto. Kung hindi, wala na tayong magagawa. Tiisin mo na lang na ibabad sa malamig na tubig o sa yelo. Ikaw naman kasi, tigas ng ulo mo. Hindi na po halos makakita ang kalimang mata ko. Ay, normal lang yan. Babalik din sigurong linaw ng mata mo kapag nawala na yung pamamaga. Paano po kung hindi na po? Di tanggapin mong ganyan ka na lang talaga. Yan ang kapalaran mo. Ano pa bang magagawa natin? Ganyan na nga nangyari. Wala po akong kinuhang pera. Kahit piso. Alam ko. Alam niyo? Oo nga. Paulit-ulit. Boba. Bingi mo. Pero bakit hindi niyo sinabi kay Tito Tony? Bakit hinayaan yung kalagkarin at sabunutan niya ako? Bakit niyo pinahiran ng sili ang mata ko? Bakit ang dami mong tanong? Gusto ko pong malaman. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang ginawa niyo sa akin. Gusto mo bang makatikim ulit, ha? Talas ng dila mo, ah. Pasalamat ka nga at yan lang ang inabot mo, eh. Hindi ko naman po dapat ito nararanasan eh. Kasi wala naman po talaga akong kinukuhang pera. Oo na nga. Paulit-ulit. Ay. O sige, para matigil na to, aaminin ko na. Ako ang kumuha sa pera ng Tito Tony mo. Po, hinaan mo yung boses mo. Baka marinig ka ng kapitbahay eh. Nagamit ko sa sugal. Hindi ko naman kasi alam na mapapatalo ko lahat eh. Bala ko namang ibalik, kaso biglang hinanap ng Tito Tony mo. Hinatakot ako na magalit siya sa akin. Kaya sa akin yung ibinintang. Tama! Magaling! Sino-sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong magkadugo, di ba? O ngayon, alam mo na. Bati na tayo, ha? Bakit niyo po ito nagawa sa akin? Arte mo naman. Mana ka sa lola mo, ang drama. Kakanood mo yan ng teleserye. Alam mo, mabuti pa, magsaing ka na para makakain na tayo bago dumating ang tito mo. Bilisan mo na. Pag dumating si Tito Tony, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sasabihin mo sa kanya ang totoo? Ilalaglag mo ako? Ako na sarili mong nanay? Kailangan niyang malaman ng totoo para malinis ang pangalan ko sa kanya. Bakit kailangan pa nun? Hindi na. Makakalimutan din yun ng Tito Tony mo. Palipasin lang natin yung galit niya. Pero Ang tigas ng ulo mo, ha? Sige, gumanyan-ganyan ka sa akin at hindi kita bibilhan ng pangpatak sa mata mo. Hayaan kita mabulag. Gusto mo yon? hindi po. Kung mananahimik ka at magpapakabait ka, malay mo. Kapag banalo ko sa sugal sa susunod na linggo, ipapacheck up natin yung mata mo. Magsusugal po kayo? Oo, at huwag kang magkakamaling magsumbong sa Tito Tony mo, ha? Ayaw niyang bumalik ulit ako sa pagkalulong sa sugal. Pag ikaw talaga nagsalita, humanda ka. Pati ka ng mata mo, bubulagin ko. Dinuroan ako ni Nanay sa mukha sa sobrang gigil niya, Papadudut. Sakay tinulak at pinagsasampal habang nakasandal ako sa pader. Hindi na po ako lumaban pa, parang nasanay na ang katawan ko sa pananakit niya. Nang matapos at mapagod na siyang saktan ako ay saka siya lumabas ng bahay para magsugal. Iniwan niya akong mag-isa sa bahay at nakatulala ako at hindi na ako makaiyak noon. Parang pakiramdam ko ay nauubos na ang luha ko. Nang makabawi ako ng lakas ay pumasok ako sa kwarto ko para kunin ang mga damit ko. Yun na ang huling araw na titira ako at mananatili sa impyerno. Umalis ako ng bahay na yon. Umalis ako sa bahay ng nanay ko.
umalis ako sa impyerno. Hindi ko po alam kung yon ang hudyat ng Diyos para tulungan ako. Dahil sa paglaboy ko sa kalsada, saktong nakasalubong ako ng mga grupo ng madre na siyang tumulong sa akin nang malaman nila ang kalagayan ko. Pinapulis nila si nanay at si Tito Tony. Ilang beses nagmakaawa si nanay sa akin pero wala na akong natira kahit katiting na awa sa kanya. Inilayo na ako sa kanya ng tuluyan at wala na akong naging balita pa sa kanya. Ngayong lagpas 40 na ako. Kapag naaalala ko ang nakaraan ko, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot at sakit. Lalo na sa tuwing napapaharap ako sa salamin at napapatingin sa namumuti kong kaliwang mata. Hindi na po nakakakita pa ang kaliwang mata ko dahil sa kagagawa ng sarili kong nanay sa akin. Yun ang multo ng nakaraan ko na patuloy kong bitbit kahit na ilang dekada na ang nakakalipas. Yun din ang dahilan kung bakit mas pinili kong huwag mag-asawa at magkaroon ng anak sa takot na magaya ako sa lola ko at nanay ko. Hindi ko kakayaning magdala ng bata sa mundo, lalo kung alam kong bugbog ako sa nakaraan. Pakiramdam ko ay magagaya lamang siya sa sinapit ko. Kaya kung tatanungin ninyo ako kung bakit pinili kong mag-isa, yun ay dahil sa mga maling tao na nakasama ko noong 15 anyos pa lamang ako. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rose. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Wala raw pinipiling lugar, panahon o kalagayan ang pag-ibig. Basta na lamang itong dumarating at handa nitong suungin ang lahat. Mapatunayan at masunod lamang ang tapat na hangarin. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng laban sa lahat ng hadlang? Dear Papa Dudut, ako po si Anding, lumaking mahirap sa probinsya ng La Union. Nagtapos ako ng elementarya at high school pero hindi ko na ipagpatuloy ang kolehiyo dahil sa sobrang hirap ng buhay. Malinaw pa sa alaala ko ang mga panahong nag-aaral ako sa elementarya. Kahit may uniforme, halatang halata pa rin ang kahirapan namin. Luma ang suot ko, bigay lang ng naging amo ng mga magulang ko. Hindi rin ito na ipaayos sa mananahi kaya sobrang luwang. Kaya't nahihiya ako sa mga kaklase ko. Madalas pa nila akong pagtawanan dahil mukha raw akong naka-duster imbes na naka-uniforme. Sa mga panahong yon ay kinikimkim ko ang sakit ng loob. Kung bakit kailangan ganito ang buhay namin. Kahit simpleng lapis at papel ay hirap na hirap pa rin ibigay ng mga magulang ko. Ganon po kami kahirap, Papa Dudut. Siguro dahil na rin marami kaming magkakapatid. Ako ang panganay, wala ring kaalaman sa family planning sina nanay at tatay. Pero believe pa rin ako sa kanila. Kasi kahit salat kami ay pinilit nilang mapagtapos kami sa elementarya at high school. Ang sabi nila ay bahala na raw kami sa kolehiyo kasi alam nilang hindi na talaga kakayanin. Noong nakapagtapos ako ng high school ay agad akong namasukan bilang taga-bantay sa isang tindahan. Maliit lang ang sahod, halos walang naiipon.
Pero nagpapasalamat na rin ako dahil may trabaho ako. Hindi ko maiwasang mainggit sa mga dating kaklase kong may kaya kasi nasa Maynila na sila para mag-aral ng kolehiyo. Ang iba naman ay nasa San Fernando City. Madalas kong isipin kung may sapat lang akong pera at talino, sana'y nakapag-aral din po ako. Pero sinampal ako ng realidad. Isa lang akong hampas lupa at nananatiling malaking panaginip para sa akin ang makatungtong sa kolehiyo. Isang araw may nag-alok sa akin na maging kasambahay. Pinsan siya ng amo ko kaya pumayag ang amo ko na iwan ko ang pagtitinda kung tatanggapin ko ang trabaho at saktong 18 years old na ako. Lumawas ako ng Maynila, Papa Dudut. Dala-dala ang pangarap ko na ito na ang panahon ay tutulong sa akin upang mag-iba ang buhay ko. Pagsusumikapan kong maging maayos na kasambahay para hindi ako mapagalitan ng amo ko. Doon ko nakilala ang anak ng bago kong amo na si Kevin, Papa Dudut. Sir Kevin? Sir Kevin, kumain na po kayo. Kanina pa po nakahanda yung pagkain nyo. Sir Kevin? Sir, gumising po muna kayo para makakain. Bilin po ng mami nyo na on time daw po kayo pakainin kahit walang pasok. Sir? Sir? Sorry. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Pwede bang dito na lang ako kakain sa room ko? Sige po sir. Dadalhin ko na lang po. Ay, sir! Sir, okay lang po ba kayo? Masakit ang ulo ko. Ano nga ulit ang pangalan mo? Andeng po, Sir Kevin. Andeng. Pasensya ka na ha. Pwede mo ba akong alalayan pabalik sa kama ko? Medyo nahihilo rin kasi ako eh. Sige po, sir. Ali po kayo. Ay, naku, sir. Sobrang init niyo po. Baka nasobrahan lang ako sa pag-gym. Akala ko kaya ng katawan ko eh. Naku, sir. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Tama. Para humupa tong init ng katawan ko. Sir, saan po ang mga gamot niyo para sa lagnat? Meron ako sa drawer. Sige po, kukunin ko na. Naku, alin kaya rito? Nakita mo ba? Ito pong para sa lagnat. Oo. Sandali, sir, ha? Baka kailangan niyo munang kumain. Pwede naman yung gamot na yan kahit walang laman ng tiyan ko. Sige po. Heto po. Salamat, Andeng. Naku, sir. Sobrang init niyo po talaga. Tawagan ko na ba ang mami niyo? Kasi binilin ka niya sa akin eh. Ito talagang si Mami. Ginawa na naman akong baby. Huwag mo nang tawagan. Nakainom naman na ako ng gamot. Pero hindi po biro yung init niyo, sir. Meron akong thermometer sa drawer din. Kukunan ko na lang ng temperature ang sarili ko. Sige po. Sandali kukunin ko. Ito po, nahanap ko na, sir. Ito po. Salamat, Andeng. Welcome po. Trabaho ko po na alagaan ko kayo. Inaalagaan mo ang 20 years old na lalaking gustong maging baby forever ni Mami. Ikaw lang din kasi ang anak niya, sir. Kaya ganun siguro. Kami, sir. Ang dami namin eh. 7 kami. Talaga? Ang sipag naman. Sinabihan ko na naman sila na awat na eh. Pang-ilan ka? At ilang taon ka na nga? Panganay po ako, sir. Bale, 18 na po ako. Dapat nasa school ka. Tapos na naman po ako ng high school pero walang pera pang college eh. Sir, baka naman... Mataas nga ang temperature ko. Ilan po ba, sir? 38.5 eh. Kaya pala ang init ng katawan ko. Nako, baka kailangan ko kayong punasan ng maligamgam na tubig para mas guminhawa ang pakiramdam nyo. Naku, nakakaya naman. Naku, wag na po kayong mahiya. Tsaka, kasambahay nyo naman ako eh. Bukas sa loob ko na alagaan ko kayo. Ang bait mo naman.
Kukuha lang ako ng bimpo tsaka mag-iinit ng tubig. Meron ako sa mga gamit ko. Saka, huwag ka na mag-init. Doon ka na lang sa shower kumuha ng tubig. May heater naman yun. Sige po. Pagkatapos po, kumain na po kayo. Sige. Andeng, salamat talaga. Salamat sa pag-aalaga. Pagaling po kayo, sir, ah. Para po pagdating ni Ma'am Connie, magaling na kayo. Tsaka para po makapasok kayo sa Lunes. Oo nga. Buti Sabado ngayon. Sana gumaling agad ako. Di ba naman ako gagaling sa lagay na to may mabait akong kaibigan. Papadudot, nakakaawa talaga kapag may sakit ang isang tao. Sa kaso ni Kevin ay lagnat lang naman. Pero labis ang pasasalamat niya dahil inalagaan ko raw siya. Medyo nahihiya pa nga ako habang pinupunasan ko ang katawan niya. Pero kailangan kong gawin para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Naisip ko na lamang na parang ganun din ang ginagawa ko kapag may lagnat ang mga kapatid ko. Gwapo po si Sir Kevin. Matangkad at matipuno ang katawan dahil nag-gym. Third year college na siya noon sa isang kilalang university sa Maynila. Kaya alam kong maliwanag ang magiging kinabukasan niya. Siguradong makakahanap siya ng maayos na trabaho. Hindi tulad ko na hindi man lang nakatungtong ng kolehiyo. Pero papadudot, kung gaano kabait si Sir Kevin sa akin, gano'n naman kaiba ang ugali ng nanay niya. Sobrang madam talaga. Parang mga karakter na napapanood ko sa TV o naririnig sa inyong programa sa radyo. Mataray at nakakatakot kapag nagsalita siya. Hindi ka pwedeng magkamali sa harapan niya dahil siguradong tatalakan ka. Kaya naman sobra ako naging maingat sa trabaho ko, Papadudot. Pero kahit na anong ingat ay may mga pagkakataong sumasablay din ako. O hindi niya gusto ang ginagawa ko, Papadudot. Ano tong nangyari sa kortina? Hindi ganito yon. Ma'am, sinunod ko lang po ang sabi niyo. Mali ang paglagay mo ng drapes. Hindi maayos. Tatanga-tanga. Nasaan na ba si Christina? Nasa palengke po, ma'am. Kapag hindi mo alam kung paano gawin, magtanong ka kay Christina. Opo, ma'am. Sorry po talaga. Aayusin ko na lang po. Hindi ka kasi nakikinig. Tapos sasabihin mong sinunod mo lang ang sinabi ko. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Hindi po, ma'am. Wala po kayong kasalanan. Bakit ba kasi isang katulad mong pinadala sa akin? Para ako nagtitrain ng isang aso. Pasensya na po. Nakakairita yung pasensya mo, ha? Gawin mo na lang kaya ng tama mga pinagagawa ko sa'yo. Pati ang pag-vacuum, hindi mo pa rin kabisado. Ano ako? Teacher ng mga chimay? I-demonstrate ko isa-isa? Gamitin mo naman ang utak mo. Hindi ba sabi mo nakapagtapos ka ng high school? Opo, ma'am. Daig mo pang elementary. Ang tanga mo. At wag mong sabihin pati itong kape ko, hindi mo pa rin maayos. Sinunod ko po yung sabi niyo. Nako, mukhang sablay na naman to. Ano to? Ma'am! Ang tanga! Tanga-tanga! Hindi ganito ang pagtitimpla ng kape. Wala ka nang ginawang matino, Andeng. Alam mo ba yon? Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po. Gusto mo ba akong lasunin? Ma'am, hindi po. Ma, anong ginagawa mo kay Andeng? Itong babaeng to, tatanga-tanga. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Nakadalawang buwan na siya sa atin. Ma, ano ka ba? Hindi naman pwedeng ganito. Dahil ba hindi niya nagawa ng maayos, tatapunan mo na ng kape? Okay ka lang ba, Andeng? Sige na, pumunta ka na muna sa kwarto mo. Diyos ko, paawa effect. Siya naman ang may kasalanan. Hindi maayos ang trabaho niya. Ma, please. Maging tao ka naman. Hindi tama to. Kevin? Tingnan mo naman ang ginawa mo. Hindi mo siya tinatrato ng tama. Hindi porket pinapasweldohan natin si Andeng, pwede na natin gawin ang kahit ano sa kanya. Pwede kanyang mapakulong. Huwag niya akong subukan.
Please, Ma. Magpakatao ka naman. Kevin, ginagawa ko lang naman kung anong nararapat sa kanya. Ay, hindi niya deserve to, Ma. Sige na, Andeng. Punta ka na sa kwarto mo. Linisin mo sarili mo. Magpahinga ka na. Andeng, okay ka lang ba? Sir, opo. Okay lang po ako. Mukhang hindi. Medyo mapulay ang mukha mo. Oh. Sumusobra na talaga si Mama. Paano kung nalapnos yung mukha mo? Hindi na po ganun kainit nang tinapon niya sa mukha ko. Kahit na, pinagmalupitan ka pa rin niya. Kakausapin ko siya mamaya. Baka mas lalo lang siyang magalit sa akin kasi kinakampihan mo ko. Naku, mali naman talaga ang ginawa niya eh. Kahit may hindi ka nagawang tama sa trabaho mo, hindi pa rin makatarungan ang ginawa niya sa'yo. Kailangan niya humingi ng dispensa sa'yo. Sobra na yung ginawa niya. Salamat po, sir. Sana naging mas maaga ako kanina para hindi na nangyari yung pagbuhos niya ng kape sa'yo. Tana, nandito lang ako para sa'yo, Andeng. Sobrang bait ni Sir Kevin sa akin, Papa Dudut. Sabi nila ay nagmana raw siya sa ama niya na nasa ibang bansa. Kaya siguro ay hindi ko maiwasang hangaan siya. Si Ma'am Connie naman ay parang tigre kung makapagsalita. Lagi niya akong tinatalakan at mabuti na lamang at may kasama akong kasambahay din, si Christina. Siya ang karamay ko sa bawat sermon ng amo naming mukhang mangkukulam. Si Christina ang nakapansin na may nararamdaman daw ako kay Sir Kevin. Pinagbintangan pa nga niya ako na si Sir Kevin daw ang dahilan kaya nagagawa kong pagtiisan si Ma'am Connie. Pero syempre tumanggi talaga ako sa una. Pero sa totoo lang ay tama si Christine. Crush ko po si Sir Kevin. Ang gwapo niya kasi at mabait pa. Parang lahat ng hinahanap mo sa isang lalaki ay nasa kanya na. Pero hanggang pangarap lamang po ako. Kasi naman lupa lamang ako at siya naman ay langit. Hindi kami bagay, Papa Dudut. Ang kaya ko lang gawin ay mangarap at mag-imagine na baka sa ibang mundo ay pwede kaming dalawa. Pero sa realidad, hanggang tanaw lamang ako. Kasi alam kong hindi kailanman magiging kami ni Sir Kevin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging simple lang naman ang pangarap ko noong magtrabaho ako bilang kasambahay. Ang makapagsilbi ng maayos kina Sir Kevin at Ma'am Connie. Mabait talaga si Sir Kevin. Gumagaan ang pakiramdam ko kapag nandyan siya. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay may nararamdaman na rin pala siya para sa akin ng mga panahon na yon. Madalas niya akong kausapin at para bang gusto niya akong mas makilala pa. Kapag naririnig niyang pinapagalitan ako ni Ma'am Connie ay lagi siyang nandyan para ipagtanggol ako at siya mismo ang sumasalod ang galit ng mami niya. Basta lang wag maulit yung pagtapon ng kape ni Ma'am Connie sa mukha ko. Bukod pa roon ay tinuturuan niya rin po ako para akong nagkaroon ng libreng tutor. Pinapaliwanag niya sa akin ang mga mahihirap na lesson sa math at English. Hindi lang basta turuan, Papa Dudut ha, kundi parang gusto niya talagang matuto ako para raw hindi ako habang buhay nakatali sa pagiging kasambahay. Sabi niya may mas malawak pang mundo para sa akin kung pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Ang mga pagre-review namin ay parang paghahanda na rin kung kukuha ako ng entrance exam sa kolehiyo. At habang tinuturuan niya ako, hindi ko maiwasang kiligin. Nakatingin siya diretsyo sa akin. Nakangiti at pakiramdam ko ay importante ako. Kahit alam kong hindi kami bagay, ngunit sa mga pagkakataong yon,
Parang wala kaming iniisip na agwat. Ako si Andeng na natututo at siya naman si Kevin na buong tiyagang nagtuturo. Oh, ayan. Tingnan mong mabuti ang spelling ha. Alam mo, tinuro to sa amin nung high school eh. Sa third year. Pero sobrang nakalimutan ko na. Grabe. 19 years old ka pa lang, makakalimutin ka na. Eh, hindi ko maintindihan nun eh. Pero ngayon, naintindihan mo naman. Medyo. Anong medyo? Pag-aralan mong mabuti, lalabas to sa exam. Mag-e-exam ba ako? Kapag kaya mo nang pumasok ng college, di ba? Nag-iipon ka naman. Saka kapag kulang talaga, kapitan mo lang ako. Tutulong ako, promise. Naku, ayokong mangutang. Wala akong pambayad. Yung kabaitan mo at kagandahan mo ang pambayad. Sir, maya na lang po ulit tayo ah. Baka pauwi na rin yung mami mo sa trabaho. Baka pagalitan pa ako kasi ginawa kitang tutor. Ano ka ba? Nagtuturo lang naman ako kapag wala ka ng trabaho at free naman ako. Ay naku, baka mas lalong magalit yun kasi parati nyo na lang akong pinagtatanggol. Kasi gusto kita. Ano po? Gusto kita, Andeng. Sir naman, nagbibiro kayo eh. Alam mo namang hindi ako nagbibiro. At alam kong nararamdaman mo na may gusto ako sa'yo. Naalala mo nung unang araw mo pa lang, yung nilagnat ako? Nakita ko ang kabaitan mo. Sir, hindi po pwede. Hindi po tayo bagay. Dahil ba anak ako ng amo mo? At kasambahay ka lang? Hindi po talaga tayo bagay. Andeng, sa totoo lang, ilang araw at gabi ko na rin tong iniisip eh. Pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kita. Mahal kita. Sir, marami namang ibang babae dyan. Mga kaklase nyo, schoolmates nyo. Eh, hindi ako pwede. Hindi pwede. Makinig ka. Hindi ko sila gusto. Ikaw ang gusto ko. Pero katulong lang ako. Mahirap lang po ako. Mayaman kayo. May pinag-aralan. 1 taon na lang gagraduate na kayo. Samantalang ako. Basta, hindi tayo bagay. Andeng, wag mo namang maliitin ang sarili mo. Dahil lang ba sa kalagayan ng buhay natin kaya tayo hindi pwede? Kung lahat ng to, kung wala akong pera, kung hindi ako mayaman, pwede na? Ganun ba? Sir naman, sobrang layo po ng agwat natin. Tsaka ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Baka mas lalo akong hamakin ni Ma'am Connie. Poprotektahan kita. Naririnig niyo ba yung sarili niyo? Kaisa-isa kayong anak ni na Ma'am Connie. Tapos, sa isang chimay, sa isang maid, muchacha lang kayong mauuwi. Hindi kita nakikita bilang isang chimay, maid o muchacha. Ang nakikita ko isang totoong tao. Isang dalagang may magandang puso na alam kong mamahalin din ako. Gusto kong mahalin ka. Sir, hindi. Huwag na nating ipilit. Huwag na po. Andeng. Natatakot akong tanggapin ang pag-ibig mo. Kasi, sino ba ako? Wala akong karapatang umibig sa isang katulad mo. Kahit pilitin mo man na mahal mo ko, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba, ng magulang mo. Pero ang totoo mahirap. Magiging mahirap lang ang sitwasyon kung ipipilit natin. Babalik na ako sa trabaho, sir. Teka, Andeng! Andeng! Papadudot akala ko'y hihinto na sa panliligaw si Kevin matapos ang araw na yon. Pero nagkakamali ako. Patuloy pa rin siya sa panliligaw sa akin at umabot na ng 1 buwan na araw-araw niya akong sinasabihan kung gaano niya ako kamahal. Paano mo nga ba mapipigilan ang tibok ng puso? Kahit anong pigil ko sa sarili ko'y bumigay na rin ako. Sinagot ko si Kevin, Papadudot. Hindi na hanggang tanaw ang relasyon namin. Tinanggap ko ang pagmamahal niya. Pero walang araw na hindi ako natatakot. Paano kung malalaman ni Ma'am Connie ang katotohanan?
Sa tuwing kinakausap ako ni Kevin at sa bawat pagngiti niya ay parang may naaninag akong anino ni Ma'am Connie. Pinapakaba ang bawat araw ng paglilihim naming dalawa sa aming relasyon. Sa bawat oras na magkasama kami, ramdam ko ang saya at kapayapaan. Pero sa likod ng lahat ng yon ay may kaba, Papa Dudut, at takot din po akong nararamdaman. Si Kevin mismo ang nagsabi na hindi naman kami gumagawa ng masama. Ang gusto niyang ipaalam na namin sa mami niya ang katotohanan. Buo talaga ang loob niya pero ako ang umaayaw. Dalawang buwan na nating nililihim sa kanila. Baka kailangan na talaga nating sabihin. Da naman akong ipaglaban ka, Anding. Kevin naman, baka ganito na muna tayo. Magtatago? Hindi naman tayo gumagawa ng masama ah. Nagmamahalan tayo. Sige na, lumabas ka na ng kwarto ko. Baka hinahanap ka na ng mama mo. Anding, gusto kong hindi na tayo maglihim sa kanila. Kevin, ang hirap nun. Kasi naman, kung ipagtatapat natin sa kanila, sa mama mo, ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Malanding chimay na inaakit ang anak niya? Alam kong mahirap to. Pero nandito ako para ipagtanggol ka. Hindi mo ako inakit, kusa kitang minahal. Mahal kita. Mahal din kita, pero... Anong naririnig kong mahal-mahal? Bakit magkahawak ang kamay ninyong dalawa? Malandi kang babae ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Teka, ma. Huwag niyo saktan si Anding. Mahal ko siya, ma. Ano? Girlfriend ko siya. Nahihibang ka na ba, Kevin? Itong hampas lupang to? Hoy, babae. Anong ginawa mo sa anak ko? Siguro binigay mo ng sarili mo para maakit mo ang anak ko, no? Ma, hindi siya ganun. No. Ang mga tulad niya, isang ambisyosa. Umalis ka na rito. Lumayas ka rito, babae ka! Ma, pwede ba? Ang tinaas ng pangarap mo? Pumili ka naman ng lugar ng pangarap mo. Hindi ganito! Umalis ka! Umalis ka! Lumayas ka! Ma! Maawa po kayo, ma'am. Huwag niyo po akong palayasin. Hindi ko na po uulitin. Hindi ko po mahal si Sir Kevin. Wala po to. Ano pinagsasasabi mo? Hindi kita mahal. Anding, Ma'am Connie, huwag niyo po akong palayasin. Wala po akong malilipatan. Kailangan ko po ng pera. Promise po, hindi ko na po papapasukin si Sir Kevin sa kwarto ko. Anding, mahal kita. Hindi mo mahal ang babaeng yan, Kevin. Naaawa ka lang o alam mo na, lalaki ka, babae siya. Ganun lang. Tama ang mama mo, Kevin. Hindi mo ako mahal. Hindi totoo ang nararamdaman mo. Hindi. Makinig ka, Kevin. Hindi siyang para sa'yo. At ikaw, babae, kung gusto mong manatili dito, anong makukuha ko, ha? Gusto kong lumayas ka para mapigilan ang balak mo sa anak ko. Mas mababantayan niyo po ang kilos ng anak niyo kung nandito ako. Kasi kung wala ako rito, at dahil sa ambisyon ko na yumaman, pwede pong makipagkita ako sa anak niyo nang hindi niyo alam. Kaya dito lang po ako. Magtatrabaho po ako. Tama bang sinasabi mo? Opo. Kaya maawa po kayo. Huwag niyo akong palayasin. Anding, bakit mo ba ginagawa to? Hindi kita mahal. Okay, nakapag-desisyon na ako. Mananatili ka rito. Sa sobrang takot ko ay halos gumuho ang mundo ko sa mga pinagsasabi ko. Nagmakaawa ako, Papa Dudut, at humingi ng tawad. Lumuhod ako sa harapan ni Ma'am Connie dahil ang totoo ay ayaw kong malayo kay Kevin at ayaw ko ring masira ang buhay niya. Mabuti na lamang at pumayag si Ma'am Connie. Hindi niya po ako pinalayas agad. Pero nagtakda siya ng mabigat na kondisyon.
Pinayagan niya akong manatili hanggang sa katapusan ng taon pero may malinaw na utos. Hindi ko dapat nilalapitan o kinakausap si Kevin. At pagkatapos ng taon ay kailangan ko nang umalis at hindi na muling bumalik sa bahay nila. Siyempre hindi naman pumayag si Kevin, Papa Dudut. Sa harap mismo ng mami niya ay pinaglaban niya ang pagmamahala namin. Pero matigas si Ma'am Connie. Sino ba naman ako para maging girlfriend ng anak niya? Ang sakit, Papa Dudut. Nandun na ang taong mahal ko handang ipaglaban ako. Pero kailangan kong tanggapin ang realidad na pinagtagpo man kami pero hindi kami tinadhana. Langit siya, lupa ako, ang isang katulad ko. Hindi kami pwedeng magsama, Papa Dudut. Ang sakit sa puso at alam kong sobrang nasaktan si Kevin sa mga sinabi ko. Pero lahat ng iyon ay hindi totoo. Hindi ko inambisyon na maging mayaman sa paraan na ganito. Hindi ko niloloko si Kevin. Mahal ko siya at nasasaktan ako sa lahat ng ito, o Papa Dudut. Para bang sinasaksak ang puso ko sa sobrang sakit. Parang hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Ganito pala kapag ang isang mahirap ay umiibig sa isang mayaman. Kailangang ilugar ang sarili sa tamang kalagyan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naging madali ang mga sumunod na araw sa pamamalagi ko sa bahay. Halos wala pong lumilipas na araw na hindi ako pinapagalitan ni Ma'am Connie. Maliit na pagkakamali ay pinapalaki. Kahit simpleng bagay ay nagiging dahilan para pagalitan niya ako. Tinitiis ko na lamang habang ramdam kong gusto akong kausapin ni Kevin. Lagi siyang naghahanap ng pagkakataon pero iniiwasan ko siya. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil natatakot akong lalong magalit ang mami niya. Ang sakit sa pakiramdam na naroon lamang siya, pero kailangan kong umiwas. At para bang tinutusok ang puso ko tuwing nagtatama ang mga mata namin, Papa Dudut. Mahirap magpigil. Mahal ko po si Kevin at alam kong mahal niya rin ako. Pero araw-araw ay pinapaalala ng sitwasyon na hindi sapat ang pagmamahal kapag hadlang ang pagkakaiba ng estado sa buhay. Para po sa akin, ito lang ang paraan ko para kahit papaano nakikita ko si Kevin kasi mahal ko siya. Kaya kong tiisin ang pangahamak ni Ma'am Connie sa akin. Andeng, kinakalaban mo ba ako ng palihim? Po? Hindi po, ma'am. Huwag kang magkunwari. Alam mo naman na maselan ako sa mga kurtina ko, di ba? Bakit may mancha yung sa kwarto namin? Bakit hindi maayos ang pagkakalaba? Ma'am, maayos po ang pagkakalaba ko noon. Hinandwash ko pa nga po kasi alam kong gusto nyo ng ganun eh. Pero hindi mo inayos. Yan ang totoo. Kunwari ka pa. Ma'am, inayos ko po talaga. Tigilan mo nga yung kaiiyak mo. Wala dito ang anak ko. Walang maaawa sa'yo. Walang magtatanggol sa'yo na para bang akong pinapalabas mong kontrabida sa buhay mo. Ma'am, ang gusto ko lang po, maging maayos ang trabaho ko rito. Kaya po, inayos ko po talaga. Kung gusto niyo po, lalaban ko na lang po ulit. Hoy, ikaw. Kung ano man ang binabalak mo sa anak ko, tigilan mo. Wala po. Wala po akong binabalak sa kanya. Kaya nga po nandito ako para pakita niyong wala akong balak sa anak niyo eh. Hindi ko po siya kinakausap. Umiiwas po ako. Sinungaling. Teka, naisip ko lang. Siguro ikaw rin yung nagnakaw ng pera ko na naiwan ko sa bulsa nung nakarang araw, no? Matapos mong labhan, wala kang sinoli. Po,
wala po akong perang nakita. Hindi po ako magnanakaw. Talaga lang? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Siguro pinadala mo na sa mga magulang mo yung ninakaw mo. Hindi ka na nahiya? Hindi ko po gawain ng magnakaw. Sinungaling? Ha? Tama na po, ma'am! Ang iya ka talagang babae ka! Masama kang tao! Wala po akong ninakaw. Wala po. Ikaw, huwag na huwag mong sasabihin sa anak ko na sinaktan kita. Kung hindi malilintikan ka sa akin. Tigilan mo yung paawa, effect mo na yan. Kung hindi ako makakatiis, papaalisin na kita. Opo, hindi po ako magsusumbong. Kasi kung magsusumbong ka, isusuplong din kita sa pulis dahil ninakawan mo kami. Naiintindihan mo ba? Opo. Paano mo kaya inakit ang anak ko? Ibang klase ka talaga, no? Akala mo dahil ang sipag-sipag mo kunwari ay matutuwa akong ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Nagpapatawa ka ba? O iniinis mo ko? Sinabi ko naman po sa inyo na wala na po akong balak sa anak niyo. Ah, so may balak ka dati. Tapos noong nalaman kong totoo at muntik kitang kalad ka rin sa labas, ay nag-iba ang ihip ng hangin. Wala ka ng balak. Ganon ba? Magsalita ka! Umayos ka. Dumating ng anak ko. Umayos ka! Pahiran mo yung mga luha mo. Hindi niya pwedeng mahalatang umiyak ka. Opo. Huwag mo akong subukan, Andeng. Masisira ang buhay mo. Opo, Ma'am Connie. Umayos ka. Papadudod, sa tuwing wala si Kevin sa bahay ay doon ako pinapahirapan ni Ma'am Connie. Para bang sinisigurado niyang mararamdaman ko ang galit niya. Pinapagawa niya ang mga trabaho sa akin ng doble-doble. Maglinis ng buong bahay kahit kakatapos ko lang. At may pagkakataon na pinapaulit sa akin ang labahan kahit kakatuyo pa lamang ng sinampay. At madalas din akong pinapahiya ni Ma'am Connie sa harapan ng ibang mga tao, papadudot. Binabaligtad ang mga pangyayari para palabasing ako ang may kasalanan. Pero tiniis ko ang lahat ng yon. Hindi ko sinasabi kay Kevin kasi ayaw kong magkaroon ng lamat ang relasyon nila ng mami niya. Ayokong maging dahilan ng pagtatalo nilang mag-ina. Mahal ko po si Kevin, papadudot, at yon ang dahilan kung bakit ako nananatili kahit na hirap na ako. Sa bawat araw na nagdadaan, ang parusa na ibinibigay sa akin ay lalong tumitindi. Pinipikit ko na lamang ang mga mata ko at iniisip na kaunting tiis na lamang at lilipas din ang lahat. Kasi kapag nawala ako sa bahay na yon ay tuluyan na ring mawawala ang pagkakataong kong makita at makasama si Kevin. Pero sa totoo lang, papadudot, unti-unti nang bumibigat ang dibdib ko. Hirap na ako. At sa mga araw na yon ay hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang lahat ng ito. Andeng, anong ginagawa mo? Naalis na ako. Ibig sabihin, iiwan mo na ako? Sana noon ko pa ginawa to eh. Andeng, alam kong nagsinungaling ka lang kay mama na hindi mo ako mahal. Dahil ramdam kong gusto mong manatili sa bahay kasi ayaw mong malayo ako sa'yo. Ayaw mong masira din ang buhay ko. Gusto mong makatapos ako ng college. Alam ko yun. Hindi kita mahal. Kaya aalis na ako para matahimik ang lahat. Ang gusto ko lang, magkaroon ng trabaho. May maipadala akong pera sa pamilya ko. Mahal kita, Andeng. Huwag mo naman ako saktan ng ganito. Kevin, kailangan ko nang umalis. May nahanap na akong ibang trabaho. Sasama ako sa'yo. Ano? Nahihibang ka ba? Hindi kita mahal.
Bakit wala kang mapapala sa akin? Kasi mahirap ka lang. Hindi ka nakapag-aral, ganun ba? Buo na ang loob ko. Buo na ang loob kong umalis na akong mag-isa. Dito ka lang. Ayokong sirain ang buhay mo. Mag-aaral ka. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Kaya ba ayaw mong aminin na mahal mo ako dahil natatakot kang masira ang buhay ko? Andeng kaya ko ang sarili ko. At wag mong iisipin na masisira ang buhay ko dahil sa'yo. Kasi ikaw nga ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Huwag mo na akong pahirapan pa. Wag mo rin akong pahirapan. Wag mong pahirapan ang puso ko. Hindi ko kayang iwan mo ko. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita. Hindi ko ikakahiya na ikaw ang minahal ko, na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Kevin naman. Sasama ako sa'yo. Sasama ako, Andeng. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Buo na ang loob ni Kevin na iniwan niya ang lahat para samahan ako. Umalis kami ng magkasama, dala ang takot at kaba. Pero higit sa lahat, Papa Dudut, dala ang pag-ibig na matagal na naming pinaglalaban. Hinahanap kami ng mga magulang niya pero nanindigan si Kevin at pinili niya ako sa hirap man o sa ginhawa. Pinili niyang magsimula ng mahirap kasama ako. Kesa ang mabuhay ng marangya pero wala sa tabi niya. Doon ko lalong napatunayan, Papa Dudut, na totoo ang pagmamahal niya. Nagsimula kami sa wala except doon sa naitabi niyang pera. Pareho kaming nagbanat ng buto. Si Kevin nagtatrabaho habang pinagpapatuloy ang pag-aaral niya. Kahit na anong hirap ay hindi siya sumuko hanggang sa makapagtapos siya sa isang state university. At nang siya naman ang nagsimula ng magtagumpay, ako naman ang kanyang pinagtapos. Papa Dudut, hindi madali, maraming luha, maraming gabi ng gutom at pagod. Pero lahat ng yon ay nalampasan namin dahil sabay naming hinarap. Unti-unti ay gumanda ang buhay namin. Hindi man marangya pero puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Ngayon, Papa Dudut, ay masasabi kong tama ang naging desisyon ko. Ang lumaban para sa puso ko. Kasi lahat ng sakit, lahat ng parusa at hirap na tiniis ko noon ay napalitan ng magandang bagay. At higit sa lahat ay natupad ang pangarap kong dati hanggang panaginip lamang. Na makasama at mahalin si Kevin. Hanggang sa dulo ng lahat. Parang Cinderella story pero pareho kaming nagsumika para umangat. Ang prinsipe ay buwaba sa kanyang palasyo para sa akin at mamuhay na normal para lamang ipaglaban ang puso niya. Sobrang mahal ko po si Kevin, Papa Dudut. Hindi man ako tanggap ni Ma'am Connie ay wala na siyang magawa kasi ako na ang pinakasalan ni Kevin. Ang mahalaga, I am made to be with my Prince Charming. Ang mahal ko, si Kevin. Kasama ang aming 3 anak. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sana'y forever po itong programa ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andeng. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.